si referee to let the spectator know, the defensive team, na ready na ang game galing sa timeout. Yun yung pangatlo, no? Madali lang tandaan, no? Ewan ko lang kung bakit hindi natatandaan ng iba, no? Pang-apat po, ito, pinaka-importante, at minsan lang ito mangyayari, yung pang-apat, no? Kapag ang inbounding o ang inbound natin ay galing sa baseline, correction na baseline. Ito yung pang-apat. Whistle si referee kapag ang inbound ng bola ay galing sa baseline. Kung same ball, no? Pero kung mag-inbound ka sa baseline, hindi naman same ball at ang resumption ng play papunta dun sa front court, huwag na, no? Siguro, kaya, I mean, hindi siguro, no? Sigurado na kaya ito ginagawa to let the defensive players or the defensive team na ready na kung mag-i-inbound tayo. Especially kung ang bola ay same ball at nandito sila sa court, nasa front court mismo ng new offense team or same ball. Please be noted guys, ha? 1, bago mag-start ang game, pipito ang full chip, bago i-jump ball. 2, every time mag-i-start ang quarter at overtime, second quarter, third quarter, fourth quarter at overtime period. So, pangatlo, kung mag-i-start ang game na galing sa timeout. Lahat ng timeout na magsisimula ay may whistle ang referee. At ang pang-apat po, yung same ball possession ng defensive, ng offensive team na ang inbound ay nasa baseline, no? Okay guys, please gawin po natin itong habit at para hindi po masakit sa mata, no? No offense po, ito po ay educational purpose lang po para sa mga aspiring referee at sa mga matatagal na rin pong referee na hindi pa po na-update sa rules na ito. Magandang hapon po sa inyo lahat.